So, good day everyone. This is me, your Bisaya vlogger, at ngayong araw nga po pala ay bibili na ako ng mga gamit para sa paggawa ng aking bahay. At kung makikita nyo nga po ay kinandado ko lamang po ang pintuan ng aking bahay para siguradong walang makakapasok. At pagkatapos ko nga po palang mailak ang pintuan ng aking bahay ay agad na rin akong umalis at dito na naman tayo dadaan sa matubig na daan. Kung makikita nyo nga po ay puro tubig talaga ang ating dinadaanan at nilagyan lamang po nila yan ng sako na may lamang graba para lamang may matapakan. At kahit nga po mababaw lamang ang tubig ay nilagyan pa rin nila para iwas alipunga. Mahaba-haba pa nga po ang ating lalakarin dahil malayo pa po ang ating pagbibilhan ng mga gamit para sa bahay. A few moments later. At nandito na nga po pala tayo sa malaking kalsada at kung makikita nyo nga po ay ang kulay dilaw na gate, ayan po yung elementary na pinagpasukan ko simula grade 1 hanggang grade 6. At kung akala nyo nga po ay dyan na tayo malapit sa elementary bibili ng mga gamit para sa bahay, nagkakamali po kayo dahil in-share ko lang na dyan ako nag-aral. Mahaba-haba pa po ang aking lalakarin para makarating sa bilihan ng mga gamit para sa bahay. One eternity later. Matapos nga po ang mahabang lakarin ay nakarating na nga po pala tayo sa pagbibilhan natin ng mga kawayan para sa bahay. At yan nga lang po muna ang aking biniling kawayan dahil hindi ko naman minamadali ang paggawa sa bahay. At pagkatapos ko nga po palang makabili ng kawayan ay agad na rin akong umalis para bumili ng mga pako. Dahil nga po magkaiba ang bilihan ng pako at kawayan dito sa amin. At sa mga nagtataka nga po kung bakit kaunti pa lang ang binili kong kawayan dahil hindi ko naman minamadali ang paggawa sa bahay. At dahil na rin sa kakulangan sa budget para makabili ng mga gamit para sa bahay. At makalipas nga po pala ang ilang minutong paglalakad ay nakarating na nga po pala tayo sa pagbibilhan natin ng mga pako para sa bahay. Hindi ko na nga po pala na videohan na maayos dahil nga po madilim sa loob ng tindahan ng mga pako. At pagkatapos ko nga po palang makabili ng kawayan at pako ay agad na rin akong umuwi at hinihanda ang aking mga gagamitin. At kung makikita nyo nga po ay ang bahay na sira na yan ay dyan po natutulog ang aking namayapang ama. Kung mapapansin nyo nga po ay wala na po siyang dingding dahil nga po sinira ng aming kapitbahay dahil natatakot na baka magpakita ang aking ama. Natatawa na nga lang po ako dahil sinasabi nila na baka magpakita ang kaluluhan ng aking ama. Sinasabi ko na lamang sa kanila na hindi na yun magpapakita dahil kasama niya na si Lord. At sa mga nagtatanong nga po kung naniniwala ba ako sa mga kaluluhang nagpapakita ay hindi po. Dahil simula nga po pagkabata ay hindi pa ako nakakaranas ng anumang kababalaghan. At pagkatapos ko nga po palang mapukpok ang mga pako sa ilalim ay agad na rin akong umakyat para mahila ang mga pakong pinukpok ko sa ilalim. At kung makikita nyo nga po ay magkadikit pa rin ang yero at kahoy dahil nga po mismong kahoy na po ang tinanggal ko sa bubong. Para pag nasa baba na ay hindi na ako mahihirapang tanggalin ang mga pako na nakadikit sa yero at sa kahoy. At pagkatapos ko nga po palang baklasin ang mga yero sa kabilang side ng bubong ay agad ko na rin binaklas ang kabiyak ng bubong. Sa sobrang hirap nga pong tanggalin ang mga pako sa yero at kahoy ay kinailangan ko itong baliktarin para mas mapadali ang pagbabaklas ko sa mga ito. A few moments later. At ito na nga po pala ang lahat ng mga yero at kahoy na nakuha natin sa bubong. So hanggang dito na lamang po. Salamat sa panonood. Hanggang sa muli.